na ito. At kung muli, Lord, ang mga makita muli ng mga espiritual lang paningin sa oras na ito, itagong muli ako sa iyong likuran, Ama namin Diyos. Thank you, Lord God. At muli, binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, Panginoon, at pasasalamat sa tangi at dakila at makapangyarihan pangalan ng ayong mahal na Panginoon, Yesu Kristo na aming Diyos. Lahat po magsabi ng Amen. lahat po natin ng Panginoon. Bago tayo makaupo, ay tayo po ay magbasa ng salita ng ating mahal na Diyos. Bago tayo magpalawig sa ating gawain, in Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3 verse 1 up to 7. Sabi ko rito, for this cause I pour the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. If ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward, how that by revelation he made known unto the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when ye read ye might understand knowledge in the mystery of Christ, which in the other ages was not made known unto the Son of Man, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partaken of the promise in Christ by the gospel, whereof I was made a minister according to the gift of the grace of God, given unto by the effectual working of His power. Ito po ang mga salita ng Panginoon. Nakaupo na po ang bawat isa. Sa magandang gabi, mapagpalang gabi muli sa pangalan ng ating mahal na Diyos. At ito yung ikapito, no? Na gawain natin. Prayer night sa ating mahal na Panginoon Jesus, no? Salamat, nandyan lagi yung pag-iingat niya sa atin, no? Hindi nagkukulang ang Diyos, no? At hindi nagbabago ang Diyos ng kanyang pagmamahal. Salamat sa lahat, no? At salamat sa salita niya. Amen, na patuloy na tinutunghayan natin. Given me to you word. Sa page 2, no? Ibinigay sa ikagagaling ninyo. Sa mga balita ay patuloy silang naghahanap ng kanilang ng lunas, no, na i-inject, ano ba tawag doon? Ibabakuna, no, para malabanan yung virus, no. Sabi ng iba, baka maybe in 2021, no, maybe pa naman yun, no. Wala silang katiyakan, kumbaga, no. Yung iba, may nagsasabi na 9 months before na matuklasan nila yon, no, 9 months after, no. Salamat dahil nakita natin yung lunas ay nandito na. Right. Amen. Sa pananampalataya sa ating mahal na Diyos. Right. No? Kaya ibinigay, sabi na nga ni Apostol Pablo, no, ibinigay na ikagagaling ninyo. At yan hindi nakita ng buong sanlibutan. No? Imagine, ano, yung virus is nagmula sa isang lugar sa China, di ba? At umabot sa buong mundo, yung virus na ito, na dinala ng isang tao, di ba? Kung kanyang imagine dyan, tignan nyo to, di ba? At sabi ng iba, mga puro-puro na ito'y man-made, no? Na gustong sumikat marahil, no? Magpakilala sa buong mundo ang bansang China, no? Di natin alam, pero ang alam natin, talagang lahat na mangyayari nga dahil nakapropesiya lahat sa salita ng Diyos. Right. Amen. Iikot lahat yan, lahat. No? At yung pinakahuli, mga kapatid ko, yung kamatayan ay tataka sa tao, di ba? In Revelation 9:6. Kaya yung mga napapanood ng mga bata sa television ay mangyayari sa buhay ng bawat tao, no? Hindi natin alam kung iba nga lang yung senaryo, no? Ay ngayon pangalan, di ba, yung mga zombie, di ba? Na
sa mga telebisyon, ng mga tao, di ba, na living dead. At alam niyo ba, maging sa oras na ito, maraming living dead. Right. Tama. O, di ba? May mga Kristiyano na mga living dead. Bakit? Ay, wala silang ulo eh. Ah. Sino bang ulo? Sino bang head? Si Jesus Christ. O, kaya nasabi natin, dahil nakita natin sa salita ng Diyos, at nakita natin na ito yung ikagagaling. No? Hindi lamang ng karamdaman, pati yung karamdaman ng ating kaluluwa. O, di ba? Kaya ang Diyos na nagbigay sa mga anak niya ay kumpleto. Amen. Apostle and prophet. Amen. Kaya naniniwala tayo sa mga teaching ng apostle, no? Nandito tayo sa panahon ng mga teaching ng apostle, no? At ng prophet. Kaya nakakalungkot yung mga kapatiran natin dyan sa mga nasa denomination ay wala na silang propeta maging sa oras sa panahon natin ngayon. Dahil ang pagkaalam nila, ang propeta ay hanggang kay John lamang. Di ba? Kasi hindi nila nakita nung lumipas ang dispensation of John ay ang lumabas ay ang Panginoon Jesus. Ano to? Propeta ng mga propeta. Di ba? At nung nawala ang Panginoon, umakyat sa langit, ay sabi niya, hindi ko kayo iiwan, no? Bibigyan ko kayo ng comforter. At maging sa oras na ito, ang dakila natin comforter, which is Jesus Christ. Ang makapangyarihan sa lahat. No? Amen. Basahin natin sa Tagalog para maintindihan nating lahat, pati yung mga bata, no? Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Kristong Jesus, dahil sa inyong mga hintil. At alam natin, tayo mga hintil, no? At si Pablo, buhay ni Pablo, alam natin kasi sa buhay ng buhay ni Pablo. Malaya siya sa kanyang sarili, no? Siya yung nagpe-persecute sa mga nananampalataya sa Panginoon at that time, di ba? At nung nabuksan na siya at nagkaroon siya ng revelation, ayun na, natuklasan niya sa kanyang sarili na siya ay bilanggo ni Kristo. At maging sa oras na ito, sino bang bilanggo ni Kristo? Taas ang kamay. Lahat tayo. Bilanggo ni Kristo. Mas mabuti dahil nakabilanggo tayo kay Kristo. Ibig sabihin, kung bilanggo ka ni Kristo, nasa iyo lahat ang proteksyon. Right. Amen. Di ba? Amen. Sa mga balita, kawawa nakakaawa yung mga inmate, di ba? Yung mga nandoon sa kulungan, sa mga correctional. Na doon ang dumadami ngayon ng virus. Kaya siyempre, nandoon sila, natrap sila doon eh. Sama-sama sila doon. Umiikot lang yung virus doon. Di ba? Nakikita natin sa mga balita. No? Kaya napakalaking assurance, katiyakan natin na tayo bilanggo ni Kristo. Amen. Dahil lahat ay nasa atin ang proteksyon. Kung tunay na inyong narinig yung pagiging katiwala sa biyaya ng Diyos na sa akin ay binigay sa ikagagaling ninyo. Biyaya ng Diyos. At ayan ang ayaw ng taong tanggapin yung biyaya. No? Binigay na free or libre ng Diyos. Pero bakit ang mga tao ay pilit na iwinawaksi, tinutulak o kaya tinatakwil? No? Binigay na ikagagaling natin. Pero ayaw ng tao. Dahil ang sarili nila, ang kaisipan nila ang kanilang sinusunod. Ang turo ng mga tao ang kanilang sinusunod. Kung paano sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita. Sa verse 4, sa pamamagitan ninyo ay, sa pagbasa ninyo ay inyong mapapatalastas ang aking pagkakilala sa hiwaga ni Kristo, na ng ibang panahon ay hindi ipinakilala sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta sa Espiritu, na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at may bahagi sa pangako na kay Kristong Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Na dito'y ginawa akong ministro ayon sa kaloob ng biyaya yaon ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Kaya maging sa oras na ito, ang kapangyarihan ng Diyos
ang nagbago sa buhay ng bawat isa. Right. Kung Amen. wala ang kapangyarihan ng Diyos, hindi natin magagawa ang ganitong pagtitipon. Diba? Bakit? Inutosan ba tayo kung sino? Wala nag-utos sa atin, kundi ang Diyos lamang, ang udyok ng banal na Espiritu Santo. Right. At ayan ang buong katotohanan. No? Amen. Amen. Salamat sa salita ng Diyos. Now, given me to you word. Ibinigay sa ikagagaling ninyo. No? Amen. Total, naintindahan naman ni Brother Dominda. No? Tingnan natin ang faith ni Brother Dominda nung siya ay nabuksan na ng Panginoon. Right. From town to Bulusan ay nilalakad niya na. Walking. No? So, wala siyang reklamo. Amen. Bakit? Dahil alam niya na yung kanyang ginagawa ay may katuturan sa harap ng Panginoon. At alam ng ating kapatid na ito na hindi mababaliwala yung pagod na ito. Dahil bakit masigit pa na pagpapala matatanggap ng kapatid natin ito sa harap ng ating mahal na Diyos. At the same thing din naman sa atin, di ba? Imbis na kung ano-anong gagawin natin sa buhay natin, magsasayang na sana tayo o kung ano-ano na, no? Inuna natin ang gawain ng Diyos dahil alam natin na wala tayo kung wala ang Diyos. Right. Amen. No? Wala tayo may susubo kung wala ang Diyos. Right. Ay lalo na ngayon sa krisis ng panahon natin ngayon, no? Hindi wala sa tayong no? Salamat nga dahil nakita natin na mayroong ibinigay ng Diyos ay kagagaling natin eh. Sa Maynila, kita niyo ang buhay sa Maynila. Right. Di ba? Nandoon na lang may mag-anak na pinaalis sa kanilang tirahan. Wala namang puso yung nagpaalis na yan, no? Alam niyo ba yung balita? Na isang pamilya ipinalis doon sa kanilang tinitirahan na bahay dahil wala na silang pambayad sa upa. Anong ginawa nung mag-anak na ito? Tumira na lang doon sa jeep at naglagay ng karatula. Bawat tumadaan ay humihingi sila ng tulong, pagkain. Oh. Wala namang puso yung tao na yun, ano? Alam niya na walang kasi driver lang yung tao na yun, yan yung yun. No, at wala siyang ibang pagkakakitaan. At hindi siya makapamasada kaya hindi nakakabayad ng bahay. Pero pinalis pa rin siya, no? Alamat dahil si Sister Lilang bato ng bahay. Maganda na ang bahay ni Sister Lilang, no? Ano ba tawag doon? Dalar pa ang dumarating. Ganyan kabuti ang Diyos. Amen. Sana makita nila ang pinaglilingkuran ni Sister Lilang. Bawat isa sa atin. Sa ikagagaling ng bawat isa. 1 Timothy chapter 1, verse 15 to 17. Tagalog na lang natin para medyo maabot natin yung oras dahil kawawa na si Brother Dominda. Hindi maabutan ng curfew. 1 Timothy chapter 1. Bisan, hindi mo nakikita yung mga verses no? 1 Timothy chapter 1, verse 15 to 17. Kapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangulo sa mga ito. Gayunmay, dahil dito kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Kristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga magsisimpalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapulihan at kalulhatian magpakailanman siya nawa. Nakita natin, no? At nakita natin ang buhay ni Apostol Pablo, no? Siya yung nagpipersecute sa mga Kristiyano nung panahon na hindi niya kilala ang Diyos. Right. Pero nung minagaling ng Diyos, no? Ang Diyos mismo ang nagpakilala sa kanya
At nung nagkaroon siya ng kapahayagan, no? Siya ang pinakamaraming sulat sa libro sa Biblia. Hindi ako nagkakamali, 14 books ata, no? O 13. 14 books ba? Yung naisulat ni Apostol Paul. Na-excite siya ng lubos, no? Dahil doon sa revelation, Right. doon sa kapahayagan na ibinigay ng Diyos kay Apostol Pablo, no? Kaya siya ngayon ang pangulo, no? Dati siya yung pangulo doon sa nagpipersecute, no? Or nagpapapatay doon sa mga Kristiyano yung panahon niya. Right. No, pero nung nagano siya ng kapahayagan, siya ngayon ang naging pangulo para ipahayag ang magandang balita nito, ang kaligtasan ng mga hintil. Tama. Amen. Dahil ang mga hintil ay walang kaligtasan nung panahon na yun. Kung ano-ano sinasamba ng mga hintil. Right. Isa tayo doon dahil mga hintil tayo. No? Kaya masalamat nga tayo dahil mas nauna tayo kaysa sa Israel eh. Eh, mga Israel ngayon, hanggang ngayon, bulag pa rin sila. Sa katotohanan, di ba? Loob Moises pa rin ang kanilang sinusunod. Oh. Kaya dahil nakita ng Diyos, no? Na sabi ng isang hintil na kahit na isang mumo na mahuhulog sa dulang ng tao ay kakainin pa rin. Kahit na mumo at nakita ng Diyos na iba ang pananampalataya ng isang ito. No? Hallelujah. No, kaya salamat, no? Dahil amen. Yung biyaya ay napunta sa atin. Right. Wala sa tayong kaligtasan at nakita natin ang kaligtasan, no? Nandito lamang sa salita ng Diyos. Right. No? At hinahanap ng mga tao ang kaligtasan ito. No? Hindi na nakita, ibinigay ng Diyos na libre lamang. Hindi kasi nila pinansin, mga kapatid ko. No? Yung pagtawag ng Diyos, no? Hindi nila pinansin. Salamat dahil napinsin natin yung pagtawag ng Diyos. Right. At Amen. hindi tayo nagdalawang akala. Hindi tayo nagdalawang salita. Amen. Dahil alam natin ito yung tinig ng Diyos. Alam niyo sa panahon natin ngayon may mga uncertain sound. No? Yung hindi tiyak na tunog. Magkatunog pero hindi nila alam kung ano yung tunog na yun. Kaya maraming nadadaya maging sa oras na ito. No? Salamat dahil hindi tayo nadaya. Amen. Nakita natin at nasusundan natin ang tinig ng ating mahal na Diyos. Right. Amen. Ibinigay sa ikagagaling ninyo. Yan. Kaya, tingnan niyo itong Revelation 18:4. Gas-gas na to sa pandinig natin itong Revelation 18:4 eh. No? Na lagi nating nabubuksan ito eh. Pero, tingnan niyo to. Pansinin niyo to mga kapatid ko. Revelation 18:4. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayo mga ramay sa kanya mga kasalanan, at huwag kayo magsitanggap ng kanya mga salot. Diba? Right. May tinutukoy ang Revelation 18:4 na ito eh. Sana ma-recognize ng bawat ng lahat ng tao kung sino ang tinutukoy ng Revelation 18:4. Magsitanggap ng kanilang mga kasalanan. Tama ba 'yon? Mga ramay sa kanya mga kasalanan at huwag magsitanggap ng kanilang mga salot. At tignan ninyo, mga kapatid ko, ang buong mundo ay nasasalot. Right. Dahil hindi nila ma-recognize kung ano yung voice na ito. Kung ano yung shout na ito. Come out here, my people. Sabi gano'n ng sigaw. Pero ang mga tao ay matigas pa rin ang ulo. Kaya hindi na nakita yung salot. Salamat kapatid ko, no? Sa salita ng Diyos. Dahil narinig nga natin to, hindi tayo nag-atubili na lumabas. By revelation, diba? Dahil nagkaroon tayo ng kapahayagan. Ito kapahayagan hindi nagmula sa atin. Saan nagmula ito? Sa Diyos mismo. Right. Amen. Dahil sa pagmamahal niya sa atin, sa iyo. Na ibinigay na ikagagaling ng bawat isa. Hindi nila nakita ang Revelation 18:4.
No? Dahil wala silang matang agila. Ang nabinigyan lang ng matang agila, si Sister Lilang lang. Kasama ako doon. Sama Lahat kami. tayo. Right. Amen. Di ba? Kaya nakita natin ang salita ng Diyos. Palakpakan naman natin ang salita Amen. ng Diyos. Yan, no? Napakabiyaya ng Panginoon. No? Kaya hindi na tayo magtataka eh. Bakit? Ay lahat na ito ay mararanasan dahil nakasaad lahat sa salita ng Diyos. Amen. Nakasaad lahat to kaya hindi ka na magtataka. No? Yung iba nga, yung nasa denominasyon, sabi nila, huwag na sana dumating to. Huwag na sana dumating. Natatawa ka tuloy eh. Paano mapipigilan to? Sinabi na ng Diyos. Right. No? Ang gagawin para maligtas ka, magtiwala ka sa Diyos. Right. Amen. Di ba? Nangyari na doon sa panahon ni Moises, yung bababa yung salot. Di ba? Ano sabi? Kaya naglagay sila ng dugo sa amba, sa doorpost nila. Kaya sa panahon natin ito, malalagpasan ka ng salot kung meron kang pahid ng dugo ni Kristo. Right. At ang dugo na ito ay binigay na libre ng Diyos. Tanggapin mo lamang siya. Sampalataya mo lamang siya. Paniwalaan mo siya ng lubos. Ayan lang nais ng Diyos eh. Di ba? If you love me, obey my commandment. Right. Simple lang ang binigay ng Diyos eh. Kaya nga sabi ko talaga, minsan pag nagbabasa ako ng salita niya, sabi ko, Lord, talaga by revelation talaga ang salita mo. Sabi ko, dahil sa dinabi-dami ng mga tao, di ba? Sa sanlibutan, ilang bilyon na ang tao ng populasyon ng tao sa buong mundo. Ay bilangin mo ang mga Kristiyano. Wala pang billions, marahil. No? 1,000 lang. Ay, million. Marahil, million na rin. Marahil, meron na, di ba? Pero billion, wala pa. Kaya sabi mo, pag dinabi-dami ng tao sa buong mundo, hindi nila makita. No? And hindi nila na-recognize ang sinasabi ng Diyos. Kaya by revelation, kaya salamat dahil meron tayong kapahayagan. Nagmula sa Diyos. No? Amen. Thank you, Lord. Kaya binigay sa atin na ikagagaling natin. Truth, the great love of God. So, 1 John chapter 3, verse 1 to 4. 1 John chapter 3, 1 to 4. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo gayon nga dahil dito'y hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikilala nito. Imagine? Kaya unawain natin mabuti ang salita ng Diyos at magbasa tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid ko. Yung pag-ibig ng Diyos ay nandito lamang. Amen. Sa salita niya. Diyan matutunghayan lang lahat, mga kapatid ko. No? Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung maging ano tayo. Magiging katulad niya sapagkat siya ay ating makikita gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili. Gaya naman niyang malinis. No? Kaya nga may salitaan Diyos meron tayong gawain dahil bakit? Every Sunday, every gawain, nililinis tayo ng Diyos. Right. Sa mga mali nating gawa. Right. Di ba? At nagiging malinis tayo sa harap ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Sa 4, ang sino mang gumawa ng kasalanan ay sumasalangsan din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Amen. Right. Di nakita natin yung Revelation 18:4. Di ba? Huwag kayo, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, para huwag kayo mga ramay sa kanya mga kasalanan. Right. Dahil nakita natin ang ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan, sa salita ng Diyos. Right. Amen. Ayun talaga ang kasalanan. No? Amen. Kaya napakadakilang Diyos, mga kapatid ko. Ito sa Kawikaan chapter 24 verse 11. Kawikaan 24.
Kaya nga may mga manggagawa na talagang kahit na nandoon na sa pagod na sa trabaho, ay ginagawa pa rin ang tungkulin niya sa pagkatawag sa Panginoon. No? Like si Pastor Renato, ano? Galing sa Maynila. Pupunta dito, ay gagampanan pa rin yung gawain sa Panginoon. Dahil sabi sa Kawikaan, chapter 24:11, iligtas mo silang na nagdadala sa kamatayan. At ang mga handang papatayin ay tignan mo na iyong ibalik. Saan ibabalik? Sa salita ng Diyos. Right. Amen. Di ba? Tignan mo, iligtas mo silang nangadadala sa kamatayan. Kaya mga tao, papunta na doon sa kawalan lang talaga. Sa kamatayan. Di ba ang Panginoon, mga kapatid ko, ay napakamahal niya ang mga kanyang nilalang. Inarangan niya nga niyang ng kanyang krus yung daan patungo sa impyerno eh. Naniniwala ba tayo dyan? Ang Diyos ay hinirangan niya ng kanyang krus patungo sa impyerno. Kaso ang mga tao, anong ginawa ng mga tao? Pilit na hinahawi o tinatanggal yung krus na yun nakaharang. Hallelujah. Dahil ang mga tao ay gusto nilang malaya. Kaya ibibigay ng Diyos yung kalayaan ng tao. Di ba hindi niyo ba nagpagkatanto yung nangyayari sa buong mundo? Dahil ang mga tao gusto nilang malaya, ibinigay ng Diyos lahat yan. At hinayaan ng Diyos yan para makita ng buong mundo na may Diyos talaga. May Diyos na talaga na handang tawagan at magbigay ng lahat ng lunas. Dahil kagagalingan ng tao ang salita ng Diyos. Amen. No? Kaya mga tao, hindi natin sila masisisi. No? At ang Diyos mismo, hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos. Right. Dahil binigay na ang kanyang lahat-lahat, pati ang kanyang buhay ay binigay na sa atin. Right. Nagsisi pa nga ang Diyos di ba? In Genesis chapter 6, verse 6, na nilalang na ang kanyang tao. Nagsisi ang Diyos, hindi tayo ang nagsisi. Ang Diyos mismo ang nagsisi. Amen. Nung napariwala or nasaglak sa kasalanan, yung kanyang nilalang na unang tao na si Adan. Di ba? Kaya ang Diyos, nung nawala sa presensya ng Diyos si Adan, hinanap pa rin siya. Di ba? At maging sa oras na ito, nung nawala tayo sa presensya ng Diyos, hinahanap tayo ng Diyos. Amen. Kaya nga may voice may shout yung pagtawag sa atin Kaya doon sa 1 Thessalonians chapter 4, di ba? May shout, may voice. Yung mga nangamatay kay Kristo ay muling mabubuhay. Kaya nga yung nabanggit ko kanina, mayroong iglesia na naglalakad na walang ulo kasi sinipa nila si Kristo. Di ba? At tayo, bilang anak ng Diyos, nung na-recognize natin yung voice na yon, hindi tayo nag-atubili. Kaya tumakbo tayo patungo kay Kristo. Dahil tinawag tayo ni Kristo. At ngayon mga kapatid ko, buhay na buhay ka sa harap ng Panginoon. Right. Amen. Yung dati mong pananampalataya ay patay, ngayon ay buhay sa Panginoon. Hindi nila napagtanto kung ano yung salitang born again Ang ginawa ng lahat ng mga tao, yung mga humahawak sa Biblia, yung salitang born again ay ginawa nilang religion. Maging sa oras na ito, di ba? Salamat dahil napagtanto natin, nung tinanggap natin si Kristo, na bago yung buhay natin at yung pananampalataya natin ay muling nabuhay. Right. Amen. Kaya may born again. Hindi na napagtanto. No? Kaya nga si Nicodemo di ba? Sabi ng Panginoon, nung nakaharap niya ang Panginoon maliban na, panganak na muli. Di ba? Ang pagkaintindi ni Nicodemo isisilang muli sa tiyan ng kanyang magulang. No? Kaya nga, may revelation talaga, ang salita ng Diyos, kung walang kapahayagan, hindi mo kayang arukin ito o kaya hindi mo maintindihan. Kaya sa dinami-dami ng tao sa bulusan sa pagbilang, isa kang napili ng Diyos. Right. Amen. Diba? Thank you, Lord. Kaya napagpapasalamat natin ang loob sa Diyos.
Dahil buhay ang Diyos sa pinagtulungan natin. Amen. Ganyan pa ba kayo? Amen. Konti na lang. Balikan natin yung Revelation 18:4. Idagdag natin ang 5. Revelation 18:4 verse 18 hanggang 5. 4 and 5. Revelation 18:4 and 5. Nakita natin yung 4, no? Nagpasa natin. Sa 5 tayo. Sapagkat ang kanya mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalala ng Diyos ang kanyang mga katampalasanan. At may tinutukoy ang Biblia. Ang pananalitang ito ay may tinutukoy ito. Kung isasaysay natin ang lubos, no? Magbasa kayo ng 7C. Makikita nyo doon yung tinutukoy ng Revelation 18:5. At sino yung Antikristo ngayon sa panahon natin? At makikita nyo doon. Kaya kung walang ginamit ang Diyos na isang propeta, no? Na napagtanto natin Amos 3:7, no? Kung walang ginamit ang Diyos ay isang propeta, hanggang ngayon hunghag pa rin yung kaalaman natin. O, di ba? Wala pa rin tayong alam. At bulag pa rin tayo, although natutunghayan natin ang salita ng Diyos. Pero parang ganito yan, parang ako, pag hindi ko gagamitin salita ang salamin kong ito, nakikita ko may letra, pero hindi ko na mabasa. O, nakikita ko pero hindi ko na maintindihan. Dikit-dikit. At ganyan, ang mga tao na walang tiwala sa Diyos. Right. Amen. Na hindi nila pinakinggan ang salita ng Diyos. Although, meron silang mata, physically, nakakita sila, pero bulag pa rin sila. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Amen. Ganun ang salita ng Diyos at ganun ang ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Kaya ang taong lubos na ang may kagalakan, yung mga nakaupo ngayon dito, hindi lang tayo, may mga kapatiran tayo pa. Di ba? Yun tumanggap ng salita ng Diyos. Ayun ang mga tao na talagang punong-puno sila ng katiyakan. No? Sa kanilang buhay. Mga kapatid ko, sa Panginoon. Yeah. Salamat sa salita ng Diyos, no? Punong-puno ng Diyos, punong-puno ang Diyos ng biyaya sa kanyang mga anak. Anong gagawin natin sa lang? Tiwala ng lubos sa Panginoon. Dahil ang Diyos, kailangan hindi siya nagpabayaan Diyos. Imagine, di ba? Tingnan ninyo, sa panahon ng kagipitan, di ba? Ang kami ng Diyos ay lagi nakaunat sa kanyang mga nagtitiwala sa Kanya. Hindi niyo ba napagtatanto? Ano ang Diyos? Ang pinaglilingkuran natin ay buhay na Diyos. Right. Amen. Diyan mo makikita ang Diyos. No? Amen. Dahil ang Diyos, mga kapatid ko, ay lagi siyang gising para sa kanyang mga anak na laging tumatawag sa Kanya. Naniniwala ko na malalagpasan natin ang problemang ito. Dahil ang Diyos ay buhay. No? Kaya may pangako ang Diyos sa kanyang mga anak. Ang gagawin lang natin, tiwala ng lubos sa ating mahal na Diyos. Amen. Kaya ito, mga kapatid ko, given me to you word. Ibinigay sa ikagagaling ninyo. At sama-sama nating hahanapin ang mga anak ng Diyos, no? For the testimony kanina, no? Alas 5 medyo na ba yung pumunta rito yung gusto magpahilot. Sabi ko ayaw, hindi ko na pero gusto ko sana silang imbitahan. Sabi ko bago kita hilutin, sabi ko sana kaso gabi Gabi. makinig ka muna sa salita ng Diyos. At alam ko, ay mga tao ganyan no? Mga tao, doon lang sila nasanay pagka yung hihingi. Di ba? Or may kailangan. Nakukuha nyo ba? Doon lang. Gusto ko sana mangyari na sasabihin ko sana bago tayo mag-aktuhan sa kagalingan o inaasam natin kagalingan, ay makinig muna tayo ng salita ng Diyos. No? Kaso baka ma-open nga Kaya, totoo lang, hindi na ako naghihilot. Pero susubukan ko dahil nandito na siya Alam nyo, kapatid ko, totoo yan, nararamdaman ko, no?
nung ginap ako yung kamay niya, kasi nagbarber daw siya, isang binata eh. Nagbarber, na ano ata, na yung napwersa. No, at nakita ko na talaga namamagayin dito niya, na ano yung ugat, kumbaga lumihis ng konti. Nung nahipo ko siya, no, at talaga nakabuko, nung nahipo ko, tapos naganon ko, biglang tok, gumanon. Narinig mo yun? Sabi ko sa kanya, oh, narinig ko po. At umano, kumbaga, nakaginhawaan siya. Alam niyo mga kapatid ko, nung habang inaano ko siya, sa akin naman, namamanhid yung kamay ko. Talaga, sabi ko, tignan mo, hindi na ako naging kasi namamanhid na talaga. Naramdaman kanina talagang manhid na manhid. Parang, kasi mararamdaman mo yan eh. Totoo yan, na mararamdaman yung naramdaman din niya, naramdaman mo rin. Kaya sa totoo lang, for the testimony, yung mga nangangaral sa salita ng Diyos, pag hindi nila tinanggap, yung nung nangaral sa likod ng pulpito, punong-puno siya ng lakas. Di ba, Pastor? Pero pagka tinanggap nila, ay mahina-mahina yung nangaral dito. Right. Oh, ano gusto nyo? Yung malakas yung nangangaral o mahina siya? Malakas siyempre, di ba? Pero ang point natin dito, pag tinanggap, yung hindi nila tinanggap, yung hindi nila pinakinggan, no? Bumabalik yung ipinangaral doon sa nangaral. Tama po, di ba? Kaya yung persa na ipinangaral ay nandoon sa kanya. Pero pagka yung tinanggap niya talaga, no? Yung tinanggap ng mga nakikinig, halos lahat nakikinig talaga nakanganga sila na tinanggap, ano? Asahan mo, yung nangaral dito, hinang-hina siya. Right. Dahil yung lakas na ibigay, tinanggap nila. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Right. Amen. Kaya, aksipin niyo lahat yung mga salita na lumalabas. Right. Dahil yung nangangaral kasi, ginawang speaker lang ng Panginoon yun. Right. So yan, dito nga. Di ba, pag may speaker na sounds dyan, ano? Pag pinakinggan natin, pag napakinggan natin, alam natin kaagad na isa-isay o ikwento yung balita, kahit na wala na yung sound, di ba? O, pero pagka may mga ganyan experience eh, no? May mga tao na nasa gawain, so pagka inaantok na siya, asahan mo, yung biyaya wala sa kanya. Kinuha yung, kasi bawat gawain ang maaligi dyan ng kaaway eh. Gusto niyo ba yun? Na yung biyaya para sa atin eh, mapunta sana sa atin eh, makuha ng kaaway? Kaya kailangan alerto tayo sa gawain mga kapatid ko. Dahil hindi biro ang gawain para sa Panginoon. Right. Amen. Totoo yan. At huwag nating baliwalain ang salita ng Diyos na ipinapangaral sa atin. Dahil ito yung sandata natin. Panlaban sa lahat. At madadala natin to hanggang sa pagharap natin sa ating mahal na Diyos. Amen. Ipunin natin ang lahat ito. Kapatid ko, amen, dahil napakahalaga ang salita ng Diyos. Ibinigay sa atin na ikagagaling natin salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. No? Amen. Tumayo po tayo lahat. Thank you, Lord. Bibigyan lang po ang mga oras. Ano oras na po yun? Oh, 7:30. Sige. Sino ba yung pre-request? Si Kuya Jerry lang. Kuya Jerry lang yung pre-request. Sige, bago tayo manalangin doon sa mga request natin. Napasan tayong 5 minutes na panalangin kaso wala pa ata tayong oras eh. 7:30 na eh. Ay, si Brother Dominda, ano pa? Ito pa ng bayan. Awit na lang tayo sa Panginoon bago tayo sa banalangin sa Panginoon. Ano yung inawit ng mga bata kanina? Ikaw lamang. Ikaw lang. Awitin natin yung mga inawit ng mga bata. Ikaw lang. Ikaw sa buhay ko, Jesus.
kami, Ama, noon pa man. Thank you, Nagpapatunay Jesus. lamang, Panginoon, dahil kami ay dinala mo sa salita mo, Panginoon. Amen. Tinawag mo kami, Ama. Lord, dahil nagpapatunay na ikaw ay umibig sa amin, Ama namin, God. At hindi ka nagkukulang, Panginoon, Ama namin, Diyos. Kaya maraming salamat sa lahat, Panginoon. Lord, meron kami request, Panginoon, sa gabi ito. Patungkol doon sa aming pinsan, Panginoon, sa laman. Lord. Kuya Jerry Mangalyag, Lord, na marahil na doon siya sa balik ng karamdaman. Hindi namin kung anong karamdaman yun. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon. Yes. Nandito lang kami, Panginoon, Lord, na huwag na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kung may panahon pa sa buhay ng aming pinsan na yun, Panginoon, ay mangyari nawa, Panginoon. Yes, Lord. At yung buhay na yun na hindi sana masayang, Panginoon, habang may buhay, Panginoon, ay makilala ka na ikaw ang Diyos Yes, Lord. na dapat sambahin, Panginoon. Amen. Purihin, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Yes. Yes, At matunghayan ang salita mo, Panginoon. Mm. Dahil ang salita mo ang ginawa mong daan, Panginoon. Yes. Para sa iyong mga anak, para sa mga nilalang mo, Panginoon, na nabubuhay sa mundong ibabaw na ito. Yes. Na sinabi mo sa iyong salita, I am the way, the truth and the light. No one cometh to the Father except by me. Ay ang pagkasabi mo, Panginoon. Kaya Lord, nagsusumamo kami, Lord, sa oras na ito para sa aming pinsan na yon na si Kuya Jerry Mangalyag. Lord, hindi maiklian yung kamay, Panginoon, upang hipuin or abutin ang pangangailangan ng aming pinsan na yon, Panginoon. Yes, Lord. Nandito lang kami, Lord God. Isa lang ang alam namin, Ama, walang imposible sa iyo. Yes. Yes, Lord. Lahat ng bagay, Panginoon, ay posible sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Makita mo nawa muli, Lord, sa amin na lubos na pananampalataya, Panginoon. O God po, O God, Lord. At ikaw ang amin the great healer, Panginoon. Yes. Ikaw ang amin dakilang doktor, Panginoon. Yes, Lord. Kaya sa oras na ito, Ama, kung ano ang plano mo, Panginoon, sa aming pinsan na yun, Panginoon. Nandito lang kami, Panginoon, Lord, na nanalangin sa iyo, O God. Yes, Lord. Yes, Lord. Na nagtitiwala, O God, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Yes. Amen. Pwede mong pagalingin yung karamdaman na yung Panginoon na dumako sa aming pinsan na si Kuya Jerry Mangalyag, Ama namin. Salamat, Lord God, Jesus, sa mga salita mo, Ama, na tunghayan namin Yes, sa Lord. oras na ito. Maraming po At salamat. bawat isa sa amin, Panginoon, meron kami request, Panginoon, na hindi man lang namin nasambit ng aming mga bibig. Panginoon, alam mo, Panginoon, kung ano ang request namin, Panginoon. Yes. Dahil omnipresent kang Diyos, Panginoon. Omniscient, Panginoon. Omnipotent, Panginoon. Lord God, Jesus, nandito lang kami, Ama, na tinugon mo na, Lord, ang mga request namin iyon, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Jesus, sa mga salita mo, Panginoon. Sa mga gawain namin, aming God. Thank Lord, Lord, hindi na ito na-extend, Panginoon, Lord, at maging may balik na rin sa normal, O God, Lord, ang buhay namin, Panginoon. Yes, Yes, Lord. Lord. At magawa na namin yung gawain namin, Panginoon, habang kami naghihintay sa iyo, Panginoon. Yes. Amen. Sa muling pagbabalik, Ama, sa mundong ibabaw na ito, Panginoon. Lord, nasumpungan mo nawa kami, Lord God, na isang pananampalataya, isang Diyos, Panginoon. Yes. Yes. At paniniwala sa salita mo, Panginoon, dahil ayun na is mo, Ama, Thank you, Jesus. habang kami may buhay sa mundong ibabaw na ito. Thank you sa lahat, Panginoon, O God, Lord. Sa mga unspoken request namin, Panginoon, na ititinugon mo na. Amen. Yes, Lord. Kaya Lord, salamat Lord sa salita mo, sa pagpapala na aming natanggap muli, God, sa gabi Yes. ito. Yes, Dahil tapat Lord. kang Diyos na nangako sa bawat anak mo, sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, tiwala namin sa iyo, Lord, ay lubos. Amen, O Lord God, God. thank you sa lahat at hindi binabalik po namin sa iyo, Ama. Ang papurit pa sa salamat sa tangi at dakila at makapangyarihan, pangalan ng ayman ng Panginoon, Yeso Kristo na aming Diyos. Lahat mo magsabi ng Amen. Amen. Na po ating gawain. Nawitin po natin all to God and change yung hand. Oh.